Mga kapuso, narito po ngayon ang News TV Quick Response Team, partikular sa ibabaw ng overpass sa kahabaan po ng Road 10. Malapit po yan sa kanto ng Kapulong. Area pa rin po yan ng Tondo, Maynila. Alas 11 ng tanghali mga kapuso kanina nang maganap po ang disgrasya sa pagitan ng dalawang dambuhalang truck. Eksklusibo pong nakunan ng GMA News ang rescue operation na inilatag ng MMDA at Philippine Red Cross para po sa driver ng cargo truck na naipit sa kanyang pwesto. Gumigit kumulang 30 minuto po nagtagal ang extricating o yung tinatawag ng rescue operation para tuluyang pong maialis mula sa kanyang pwesto itong biktimang driver. Isinugod po siya sa Gat Andres Bonifacio Hospital. Bukod mga kapuso sa cargo truck driver, 3 pang sibilyan ang nasugatan. 2 po rito ay tauhan noong binangga ng mga garbage truck nitong cargo truck. Isa pa rin hong sibilyan, isa pong mangangalakal ang nahagip rin nitong cargo truck matapos nga itong sumalpok sa ulihang bahagi nitong garbage truck. Mga kapuso, sa mga sandaling ito, ayon po sa impormasyong natanggap ng GMA News, naganap po ang disgrasya matapos na mag-agawan sa manibela yung driver po ng cargo truck at yung sumampang personnel mula sa isang accredited towing service company ng Manila City Hall. Ayon po sa impormasyong ating natanggap mga kapuso, ay hinuhuli yung truck ng Santa Monica Freight Service dito po pagpasok sa area ng Tondo, Maynila dahil hindi po sila pwedeng bumiyahe at pumasok sa City of Manila sa oras po na kaninang bandang alas 11 dahil empty container nga daw po. Ipapara na raw ayon sa pahinante nung kanyang driver itong cargo truck para magpahuli, pero nung sila raw ay tumatabi na, biglang sumampa itong personnel ng towing service company. Nakipag-agawan sa manibela doon sa driver. Wala na po nagawa itong driver kundi mabawi pa kanan at sumalpok nga dito nga sa kahabaan ng Road 10. Mga kapuso, kung inyo po makikita yung pong harapan ng building number 6, yung temporary housing po dito sa Tondo. Diyan po mismo sumalpok yung cargo truck ng Santa Monica Freight Service. Alas 2:30 ng hapon kanina ay naialis na po ito ng mga kinauukulan para hindi na rin maging sagabal sa daloy ng trapiko. Sa mga sandaling ito mga kapuso, makakapanayan po natin live si Ginoong John Permejo. Siya po yung pahinante ng truck ng Santa Monica Freight Service. Ito po yung truck ng disgrasya alas 11 na tanghali kanina. Ginoong John Permejo, unang-una, kamusta po ang lagay nyo? Yung driver na ipit, nasaksihan ko po kung paano ito ni-rescue ng mga kagawad ng Philippine Red Cross at ng MMDA. Kayo, unang-una, nasaktan po ba kayo? Actually po, sa akin po, medyo mild lang nangyari po sa akin kasi agad pagkabangga namin, nakatalon po ako agad din makauwi ako sa opisina namin, humingi ng tulong. Opo. Ginoong John, ang sinasabi mo kanina sa panayam ay tungkol doon sa pinagmulan, yung pinag-ugatan ng aksidente. Ipaliwanag mo ngayon sa ating mga televiewers. Okay po. Ang nangyari po talaga sa truck namin, dahil isang raker po na gatowing po, pilit pong sumakay sa amin, driver seat ang driver ko. And then, pilit niya akong pinapatabi. And then, sabi ng driver ko, sige, tatabi kami. And then, bumaba ka na. And then, ayaw pa rin tumabi. Gumilit na kami. And then, inagaw niya na yung manabela namin. And then, saka napabilis yung takbo ng truck. Tsaka hanggang sa bumangga. Ginoong Permejo, partikular sa anong lugar po dito sa Maynila kayo unang pinara nitong mga kagawad ng towing service company? Sa Shell po, banda pa rin po, sa Shell. Okay, Hanggang doon po siya sumampa, hanggang marating kami rito. Nung April 1, mga kapuso, ayon po sa impormasyong ating natanggap mula sa District Traffic Enforcement Unit, ay may pinatutupad pong pulisiya tungkol po sa pagbiyahe papasok sa City of Manila nitong mga truck na walang lamang container. Ayon sa impormasyong ating natanggap, 10 p.m. hanggang 5 a.m. lamang sila pwedeng pumasok o pwedeng bumiyahe papasok dito sa City of Manila. Alam mo ba yon na Ginoong Permejo na mayroong ganong policy? Opo. Okay. And alam po namin po ganung policy na may truck ban and then talagang lumabas dahil nga paparking kami sa garahe namin. Dahil ganun nga nangyari sa amin dahil hinaran niya na kami. Hindi namin alam na, tinanong nga namin siya kung tiga saan ka. Sabi niya tiga towing daw siya. And sabi ng driver ko, sige, mahanapan nga namin ng yung taga-raker. Wala naman siyang pinapaano sa amin na raker. Nung po bang pinara kayo, meron kayong nakitang towing truck na nasa likod o kagawad ng Philippine National Police? Wala po. Kahit police, wala po. Ito pong itsura ng taong sumampa sa truck ninyo. Naka-uniforme po ba ito? Merong marked shirts po ba kayong nakikita na MTPB? Po. Ang kulay blue lang na plain na meron nakalagay na siguro MTPB po yun. Siya pero nagpakilala siya na tiga towing po. So, binawi pa ho nung driver yung manibela, pero na out of control. Paano ba? Bali po yung agaw ng isang tiga-raker po, pakaliwa, and then kami patabi,
nangyari po, sobrang agawan nila, di na-control po ng driver ko yung silinyador, kaya nagdire-diretso po yung andar. Mula po sa pagkakadiretso na iyon na binabanggit ninyo, Ginoong Bermejo, saan po sumalpok ang truck? Ayun po sa may gilid ng building G, sa gilid pa. Oho. Pero sa garbage truck muna unang sumalpok yung cargo truck ninyo, sir? Opo. Doon sa tumama sa garbage ng truck. Sa impormasyong amin natanggap, meron daw nakagip ng mga tao. Ano po ba yung nakita nyo kanina? Sa akin, hindi ko medyo napansin. Meron po ako nakita tao lang na siguro nasagi lang po ganun, na bangga rin po. Sa akin po kasi napauwi na po ako at tumingin ng tulong sa opisina.